muna tayo regarding sa kaso. Ako nga pala ang inyong lingkod, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako ay isang criminologist. So, registered criminologist. Sa mga hindi pa nakakaalam. Magkaiba yung ano, no? So, yung criminologist, marami pang pagdadaanan bago makarating sa attorney. Kaya, I'm not assuming na ako ay attorney. So, ikwento ko lang sa inyo, no, yung huling hinawakan kong kaso, nakaw ang naging ending. So, alam ko kung ikaw ay magtatanong kasi first time mong makarinig na kaso at nakakatakot nga naman. Diba? Lalong-lalo na kung wala kang pambayad ng abogado. Diba? Sakit sa ulo. Sakit sa bulsa, sakit sa ulo. Lalong-lalo na kung sa akin, wala man akong maibigay sa inyo financially, at least, ang purpose ng channel kong ito ay magkaroon kayo ng idea pag regarding sa proseso ng kaso. Kasi ang pinoprotektahan natin dito, tuloy, hindi yung kaso, no? Yung pagkatao nyo, pagkatao natin, at yung future na impact ng maliit na kaso. Kung hindi mo alam yung gagawin, abay, mabuang ka talaga. Okay. So, kahit pala kayo, no, please support ang aking small FB account, yung may profile na pulisya ko. So, okay. Travel motovlog ang aking content sa kabila ko sa FB. Dito, nagpapasalamat pala ako sa mga sumusuporta sa atin, no? Ay meron tayong 33K more than na followers at marami na rin tayong na-assist. Ito, yun nga. Siyempre, naisampa kasong theft. Ngayon, ang ano dito, ang respondent or yung suspect ay talagang, sabihin natin, salat sa buhay. Wala talaga. Walang nag-reinforce, nakamag-anak, tablado lahat. So, solo flight. In short, nakarating, kasi malakas yung kaso, may ebidensya, may witness, na-inquest, nakulong. Ngayon, ang ginawa ng abogado, siyempre nanatiling nakakulong yung suspect. So, in-advise ng abogado niya, pre-legal na kapaw, na mag-pre-bargain. So, kapag nag-pre-bargain kasi, mapapadali. Since natalo naman talaga siya, no, sa palagay ko, nakumbinsi siguro siya ng abogado niya na aminin na lang at mag-plea bargain. So ngayon, nagkasundo sila sa plea bargain yung abogado niya at okay naman sa respondent bago nila ako kinausap. Ayun, nag-approve naman ako sa plea bargain. So, plea bargain, halos kalahati ng amount, no? Para makalabas na. Since na during hearing, no, siguro 2 to 3 months nang hindi ako nakakamali. Mahigit 2 buwan na nakakulong yung suspect. So para makalaya na siya, nag-plea bargain siya. At iyon, nung admitted na pumayag naman ako na mag-plea bargain, yun, sigurado ako, pinalaya na yon. Kasi in short, nang plea bargain, yung pananatili niya sa kulungan ng ilang buwan, na-serve niya na yung sentence ng amount na 1,200. So, tapos na yung kaso. Nahatulan na siya. So, yan, i-twist natin yon. Twist natin. Paano kung, sabihin natin, gaya natin siya, medyo may perang konti. Diba, siyempre, sa halagang 200 pesos, makakabil ka. Wala naman 5,000 ang bail nun. Sabihin natin, 2,000 pesos. Ngayon, ang poprotektahan mo dito, hindi ka tumagal sa kulungan. Sabihin natin, nahuling akto. So, immediately, makukulong muna pansamantala, tapos in the few days, magbe-bail.
So ngayon, bilang isang respondent, ang twist nun, kung ano, medyo meron ka naman, may pampiyansa ka naman, at iwas kulong, magbe-bail ka. Pagkatapos mag-bail, habang proseso yung kaso, yun, kung papayag ka na ang respondent na mag-plea bargain para mahatulan ng ilang taon, mga more or less 1 year. So pasok, kung first time offender, pasok siya sa probation. Diba? Tanong, nakulong ba ang suspect kapag papasok sa probation? Hindi siya makukulong. Makakalabas agad siya, pero nasintensyahan kung papasa sa probation. Yun ang tanong doon. Usually, ang lumalapit naman sa atin ay first offender. So, kaya nag-a-assume ako na pasado sa probation. Ayan po. That's all for this video. Masyado nang mahaba. Thank you for watching and like. Sa mga gustong magpa-assess, mag-PM lamang po sa aking FB na pulisya ko. Yung parang kulay green na nakamotor. Motovlog tayo kasi. Thank you for watching.